Sa botong 55-0, inaprubahan ng House Committee on Justice ang committee report at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, isang mahalagang hakbang bago ito dalhin sa plenaryo ng Kamara. Narito ang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Aprobado ng House Committee on Justice sa botong 55-0 ang committee report at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bago ito dalhin sa plenaryo ng Kamara. We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get. And yung ina-expect ko namin, at the very best, mapantayin ho yung 215 votes in last year's impeachment. Ayon kay Committee Chair Jervil Luistro, malayo pa ngunit malayo na ang narating ng impeachment process matapos ang ilang linggong pagdinig. Binigyan din niya na sinunod umano ng komite ang due process at mga probisyon ng konstitusyon sa buong proseso. Aniya, hindi minadali ang investigasyon at sinigurong dumaan ito sa masusing pagsusuri ng ebidensya. Kabilang sa tinukoy na ebidensya ang findings ng Commission on Audit na nag-uutos ng pagbabalik ng 73 million pesos at 375 million pesos. Binanggit din ang ulat ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa mahigit 6.7 billion pesos na transaksyon na iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Tinalakay rin ang mga dokumento mula sa Philippine Statistics Authority at National Bureau of Investigation ukol sa umano'y discrepancy sa records. Ayon kay Luistro, ang mga ito ay naging batayan upang makita kung may sapat na grounds para sa impeachment. Dagdag pa niya, nakita na umano ng komite ang kabuuang larawan ng mga ebidensya, kaya hindi na kinakailangan pang pahabain pa ang mga pagdinig. So a total of 4 articles ang itra-transmit muna sa plenary for the plenary's approval, at pag ma-approve po yun na rin po ang papadala sa Senado. Sa hiwalay na pahayag, iginiit naman ni Representative Shell Jokno na mahalaga ang impeachment bilang mekanismo ng pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Aniya, layunin nitong tiyakin kung may pananagutan ba ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa naging desisyon ng komite. Kapag inaprubahan sa plenaryo ng Kamara, maaaring i-transmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court upang dinggin at pagdesisyonan ang kaso batay sa ebidensya at konstitusyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis na nagtulak ng taas presyo sa pagkain at pagbaba ng halaga ng piso, inaasahan ang paglobo ng inflation rate sa bansa sa ilalabas na datos ng Philippine Statistics Authority bukas para sa buwan ng Abril. Huling naitala ang 4.1% noong Marso at tinataya naman ang 5.6% sa Abril na magiging ikalimang magkasunod na pag-akyat ng inflation rate at ang pinakamabilis na pagtaas sa loob ng higit 2 taon. Ayon sa ilang ekonomista, bukod pa sa taas presyo sa petrolyo at ilang mga pangunahing bilihin, lubos ding nakakaapekto ang pagtaas ng singil sa kuryente at tubig. Inaasahang ding mananatili sa higit 6% ang inflation rate hanggang matapos ang taon, bunsod ng epekto ng tensyon sa Middle East at ang magiging epekto ng El Nino sa agrikultura ng bansa. Samantala, kinilala ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mahigit 1,200 local government units na nagtatag ng Public Employment Service Offices o PESO. Layunin ng programa na ilapit ang oportunidad sa trabaho sa mga komunidad sa pamamagitan ng job matching at pagbibigay ng labor market information. Ayon sa DILG, malaking tulong ang PESO upang mapadali ang paghahanap
ng trabaho at magkaroon ng mas matatag na kita ang mga pamilya. Hinikayat naman ng ahensya ang iba pang LGU na magtatag ng peso upang lalo pang mapalawak ang akses sa trabaho sa buong bansa. Sa iba pang balita, isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera at ng Philippine National Police Cordillera ang isang reforestation activity sa hangganan ng Tinglayan, Kalinga at sa Danga matapos buwagin ang iligal na taniman ng marijuana. Ayon sa mga otoridad, nagtanim sila ng daan-daang pine seedlings upang matugunan ang soil erosion at pagkasira ng lupa dulot ng iligal na pagtatanim. Bahagi ito ng mas malawak na kampanya kontra iligal na droga na hindi lamang nakatuon sa enforcement kundi pati sa rehabilitation ng kalikasan. Dagdag pa ng ahensya, layunin nitong mapalitan ang mga dating taniman ng iligal na droga ng mga proyektong makakalikasan at pangmatagalang benepisyo sa komunidad. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.